Ay si She Gonzales, isa po ako sa mga caseworkers sa Center for Migrant Advocacy Philippines, sa CMA po. At sa CMA din ako, bali case documenter tapos tumutulong ako kay Ana. Bali sa ngayon nakaano ako sa wage theft. Nag-i-interview din ng mga OFWs para makuha yung mga detalye nila regarding to sa mga sitwasyon nila. Ako si Ana Navarro, caseworker ako or case officer sa Center for Migrant Advocacy. So, ang ginagawa ko sa casework, ayun nga, yung pagdodokumento ng mga kaso na nailalapit sa opisina ng CMA, at yung pagbibigay ng assistance, ano yung pwedeng gawin nung worker at nung pamilya ng OFW na lumapit na may problema. Na karamihan ng mga kaso na nare-receive ng CMA ay galing sa mga Middle East countries, no? So, kasi diyan dahil yung Middle East countries, alam naman natin na tawag dito, maraming restrictions, di ba? Sa Middle East countries diyan. Kasi dun sa mga na-handle na kaso ng CMA, minsan pag nagpa-file na sila ng case pag nakauwi, kulang-kulang sila sa mga evidence. Siguro ang naisip ko lang na suggestion para protection na rin sa kanila, para prevention, or kung magka-file sila ng case, yung sa kung merong physical abuse na nangyari, ganyan, pwede nilang picturean, no? Picturean yung kanilang bruises, ganyan. So maganda kasi na may mga ganun silang documentation, no? Kung sakaling makakauwi yung worker at balak niya mag-file ng case dito sa Pilipinas, pwede kasi gawin siyang malakas siyang evidence against doon sa kaso mo, no? Tapos Rights advocates kasi tayo, no? For me, parang hindi dapat tingnan lang na on a micro perspective, no, yung individual lang, kasi kailangan tingnan natin yung rights holder at saka yung duty bearer, kasi kung ikaw, like yung sinasabi ni Ate Weng, no, na yung siya mismo kaya niyang protektahan yung sarili niya, yun yung sa behavioral part, no. Pero kung ikaw alam mo na pwede kang mag-report sa ganito, may mga support system, may mga helping systems na available, yun yung magpapa-empower sa'yo, no, na makapag-report ka. So, it has to be, parang a two-way thing. Titingnan natin yung rights holder at saka yung sa duty bearer, no, natin sila, i i-hold accountable natin sila sa mga sa pwedeng sa pag-protect sa rights ng mga migrant workers at saka yung sa prevent sa PIDOS, sa orientation pa lang, kailangan malinaw yon. Actually, yung aming pinopropose, di ba, na sana included yung mga CSO on-site sa right sa orientation, hindi lang yung duty bearers, para alam nila pag nandun sila, okay, ito pala yung mga trade unions, mga civil society organization na present dito sa, for example, sa bansang Macau o sa China o sa Middle East. So, na malapit sa workplace ko. So, dito ako makakahingi ng tulong. Yung ganun. Sa akin naman, ang based ito sa sariling experience ko talaga. Ako nakaranas ako ng sexual harassment during my duty sa Macau. Biro-biro, ganyan-ganyan. Ang ginawa ko is lumaban talaga ako. Nung time na talagang ginawa niya ako talaga nung masakit na masakit. Kasi yung pag-joke lang, di ba? Alam naman, tayo mga Pinoy, pag kahit kaibang lahi yan, joke-joke tayo eh. Para masaya lang, ganun sa work. Pero yung ginawa niya sa akin, as in masakit talaga. Pinalo niya talaga ako sa puwet 2 times. As in masakit talaga. Ang ginawa ko, lumaban ako. Yun lang kasi yung maiisip kong proteksyon kahit na sabihin mong hindi tayo taga ron sa bansang yun. Talagang lumaban ako, tsaka pinakita ko na ang Pilipina, hindi nila dapat basta-basta binabastos ng ganun. Lumaban talaga ako para ipakita na ang Pilipina or ang Pinoy ay hindi dapat ganunin. pakinggan, no? Pakinggan yung survivor or yung victim
ng abuse. Kasi para alam niya no sa sarili niya na oy meron ditong tao na handa akong pakinggan and hindi ako i-judge kasi yun yung minsan na nagkukulang, yun yung victim blaming ba? Kasi yung mga unang panahon pa sa pag-handle ko ng case, yun yung nagkukulang sa ating mga personnel sa government yung hindi gender sensitive, no? At wala pa tayong mga SWAT before yung social welfare attaches, no? So, kaya na discourage yung mga workers, no? Lalo na yung mga women, migrant workers natin, na pag nag-complain sila, parang feeling nila, wala silang aasahan, no? So, yun, importante yung agad na parang yung tao, no, na lumapit sa'yo na pakinggan sila na andito kami para kayo tulungan. Narinig ko yata, nabutan ko sinabi ni Cher, yung ano yung pwede nating itulong sa kanila, no? Part din yung empowerment. Siguro ilatag natin sa kanila, nakaranas ka ng ganito, okay, ito yung ahensya na pwede mong lapitan. So, pwedeng maka-avail ka ng ganito sa health, kung yun nga, kailangan mo ng mga medical assistance. So, siguro yun. Pagka may mga ganong cases na ma-handle, for example, halimbawa ngayon na nakaranas ng violence against women, yung gano'n. Magbibigay ako ng mga informative na yung mga ahensya kung saan sila dapat lumapit, yung mga true education din kasi kadalasan ng mga OFW lalo na pag on-site, wala na silang time maghanap ng ano-ano, nangangarag na sila, natataranta na yan, tapos hindi alam kung sinong lalapitan. So, pag ang ginagawa kong strategy sa kanila is una, syempre sa part siya ng counseling, tapos importante yung nakikinig ka talaga sa sinasabi nila, pakikinggan mo maigi para makuha mo yung damdamin niya, kumbaga kung ano yung nararamdaman niya, at least maiisip niya or mafe-feel niya na naiintindihan mo siya, yung sitwasyon niya, yung ganun. Tapos tsaka ko ipapasok yung education na sino yung dapat yung lapitan, sino yung dapat yung kung paano yung steps na gagawin nyo. Usually ganun yung ginagawa kong And then, ang isa pa is yung monitoring. Yung parang simpleng, kumusta ka na, ano na po yung nangyayari sa inyo, yung ganun. Ang laki nung impact nun sa kanila as nakaranas ng mga ganun. Okay. Yung sa empowerment, kasi palagi kong sinasabi sa training to, yung word na yan it's a big word, no? At overuse na kasi siya sa development sector, yung word na empowerment. So, mahalaga na maintindihan natin paano siya nako-concretize, no? Especially sa migrant sector, no? Yung ganyan. So, paano? Una sa lahat, on-site, we hope na yung mga services talaga, gender sensitive, no? Yung sensitive siya sa needs ng women survivors of abuse. Yung ganun. So, ibig sabihin, meron bang shelter na maayos? Pangalawa, meron pang gano'n ka-intensive ang counseling? Ayan. Tapos yung mga language na ginagamit natin whenever we talk to the survivors or to the victims. Ano ba to? Hindi ba siya disempowering? Hindi ba siya victim blaming? So, dapat, conscious tayo doon kapag tayo ang kumakausap sa kanila. So, when it comes dun sa intake sheet natin, again, meron available ba yung mga services doon? Ito pang napaka-importante, aside sa counseling, yung access to healthcare, no? Syempre kapag ikaw yung na-abuse ka, 'di ba? Hindi lang physical pati psychological, 'di ba? Especially on-site, maka-access ka ba sa mga ganitong mga services, no? Yung ganon. Tapos kasi kailangan din naman yun, 'di ba, para sa ma-check up ka, no, kung ano yung sa abuse na experience mo, no. Kailangan yun for access to kailangan yun for obtaining justice, no. Yung psychosocial intervention, ayan, napakahalaga yan. I could not stress enough, sobrang importante yan kasi yung emotional scar, hindi yan nakikita, 'di ba? So mahirap din it takes time bago mag-fully heal sa physical, no. Tapos, kapag nakabalik naman na sila dito, ang tanong, anong support system na naghihintay sa kanila dito? 'Di ba? Karamihan kasi nung mga, parang yung interventions kasi na
provided sa kanila most of the time or yung mas na-promote is more on the economic side. Yung bigyan mo ng livelihood program, bigyan mo ng financial support. Mahalaga rin naman yun, no? Kasi nga nawalan ka ng trabaho because of the abuse, na displaced ka and all, di ba? Pero ang mas mahalaga kasi yung holistic ba na intervention, yung biopsychosocial, no? So physically, psychologically, and syempre yung sa community, sa family mo, no? Pag nalaman nila na ganun nangyari sa'yo, no? At to sa community, no? Ano yung mapoprovide sa'yo ng community o ng mga agencies natin dito. Kaya ko nga pinopromote din sa mga OFW organizations or migrant organizations natin na community-based, na sana meron silang yung group work, no? Meaning mag-invite sila ng mga yung pare-pareho mga survivors ng abuse, tapos meron magfa-facilitate na iba't ibang specialists, for example sa healthcare, psychology, social worker, lawyer, yung ganun. So, and na-empower sila as a group, di ba? Maganda kasi yung pag as a group kasi parang hindi ka, ay marami palang naka-experience sa akin ng ganito, ganito. Mabilis sa'yo mag-disclose, mabilis sa'yo mag-heal, yung ganun ba. So yun. At ma-fight ninyo as a group yung yung social stigma ba.